Panoorin po natin 'to. Sino dapat ang kampihan mo bilang asawa pag nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang asawa at magulang mo? Ito yung isa sa pinakamahirap na sitwasyon ng isang may asawa. Kasi, mahal mo magulang mo. Pero mahal mo rin asawa mo. Pero tandaan mo ito, noong nagpakasal ka, bumuo ka ng sariling pamilya. At bilang asawa, responsibility mo na protektahan ang peace ng relasyon nyo. Hindi ibig sabihin na babastusin mo ang magulang mo. Hindi ibig sabihin na itatakwil mo sila. Pero hindi rin tama na pabayaan mong laging umiiyak o nasasaktan ang asawa mo habang tahimik ka lang. Minsan kasi hindi naman hinihingi ng asawa mo na awayin mo pamilya mo. Ang gusto lang niya, maramdaman niyang kakampikan niya na hindi siya nag-iisa. Masakit kasi sa pakiramdam ng isang asawa yung pakiramdam na kahit tama naman siya, wala siyang boses. Na parang mas importante lagi ang opinion ng iba kaysa sa nararamdaman niya. At para din sa mga lalaki, kapag asawa mo na ang umiiyak dahil sa pamilya mo, huwag mong sabihin, intindihin mo na lang sila. Kasi minsan, kaya gusto lang ng babae mag-open sa'yo dahil ikaw yung safe place niya. At para rin sa mga babae, huwag niyong pilitin ang asawa niyo na pumili agad. Mahirap din yan para sa kanila. Kailangan ng respeto, wisdom, at mahinang usapan. Ang goal ay maayos ang relasyon nang walang nasisirang pamilya. Kasi ang totoong mature sa asawa, marunong magtanggol ng may respeto at marunong makinig ng hindi nananakit. Ayun. Tama naman si Kuya, sobrang hirap talaga magdesisyon nun sa lalaki. Dahil magulang niya yun eh. Tapos asawa niya kayo. Mahirap yun, mahirap talaga. Para sa akin, nangyayari yun kapag wala kayong sariling bahay. Kasi ito po yung tumatak sa akin nung nag-seminar kami para sa marriage license. Sinabi po nung speaker doon na saan ka nakakita ng kaharian na dalawa ang reyna at hari. Meron at meron po talagang matatabunan yung decisioning. Kasi bahay ng biyanan mo yun, ikaw lang yung nakikituluyan doon, matatabunan yung decisioning mo. Sila pa rin yung masusunod kasi sila yung may-ari ng bahay eh. Ang maganda po dyan para sa akin para sa akin lang naman, ewan ko para sa inyo kung sang-ayon kayo sa suggestion ko. Para po sa akin, kung nag-decide na tayong mag-asawa, dapat bumuo na tayo ng sarili nating kaharian na tayo yung hari at yung asawa natin yung reyna. Kasi sa decisioning kasi nagkakatalo yung mga ganyan eh. Si babae may sariling desisyon. Si in-laws may sariling desisyon din. Minsan hindi sila nagkakasundo sa mga decisioning sa bahay, sa buhay, ganyan. Kaya madalas nagtatalo sila. Yun ang suggestion ko, kapag nag-decide na kayong mag-asawa, magpakasal, humiwalay kayo ng bahay. Huwag naman dyan sa katabing bahay lang. Kasi parang ganun pa rin yun eh. Humiwalay kayo mga 1 kilometro, 2 kilometro, ganyan. Para at least malayo kayo sa, bang tawag doon? Para may peace of mind kayo pareho. Kasi iba talaga yung may sarili kang bahay kapag may asawa ka na. Kung tanghali kang gumising, walang maninita sa'yo. Kung hindi ka maglinis, kung hindi ka magluto, walang maninita. Mas maganda kapag nag-decide kayo magpakasal, wag na kayong tumuloy sa mga magulang nyo. Bumuo kayo ng sarili ninyong bahay. Kahit upahan lang yan, at least kayo lang yung nandun. Kayo yung makakapag-desisyon kung ano yung mga dapat ninyong gawin.